guess ko. Feeling ko girl. Oh. Kasi, pakiramdam ko na. Ano yung mga pakiramdam na feeling ganun? So, sana daw ma-disappoint. Charot. Ikaw, kuya, dahil ba naka-blue eh? Blue? Ay, boy? Hindi, wala lang akong masuot. Hindi, parang may contrast kami. Tama. Para kahit ano, no? Panalo, no? Blue kami ni Kalel. Yan. Pwede po ba kayo paano po bang... paano po mag-guess nyo? Dahil naka-pink kayo, girl po ba? Team Pink all the way! Yeah. Hello po, mga team pink po ba kayo? Yes! Yeah. Girl kami. Nag-iisa po yung meron po dito boy. Kon? Ito po mga pink. Hi mo, Nay. Ayun, so mamaya tingnan natin kung team girl ba o team boy. Prize! In 5, 4, 3, 2, 1, go! Tears and faith, we are here today to witness God's fulfillment in the lives of Paul and Dean. To begin our celebration, please join us. We will lead you in the song of thanksgiving. Salamat, Panginoon. To be with you this afternoon. Who are, let me see the hands of those who are excited. Let me see the hands. Okay. Sino yung Team Pink? Let me hear Team Blue. Let us take a moment to welcome each group because the celebration wouldn't be possible without you guys. First, we have Carrion family. Let us welcome them. Sige po, kayo po kayo. Kaway-kaway. Yan, Carrion family. I'm seeing. And of course, if my Carrion, there is Kalika family. We also wanted to welcome Lagonilia family. At Team Pink at Team Blue. Ako, buti na lang, hindi pa approve ang divorce sa Philippines. And of course, our closest friends and prayer partners,
give some hands to All In Friends! Sige po, tayo nga po dyan, All In Friends. And if there's All In Friends, merong Kumang Friends! Kumang Friends! Okay! And of course, hindi pa huhuli, our community family, our church family and community from Jesus is a Rock and Salvation Community Church! Let us take a look back at the unforgettable journey of Paul and Dean, a story of unwavering faith, persistence, and God's timing. We have here an audio-visual presentation, and we hope that everyone will get a glimpse of the journey they've been through. Panginoon talaga. Lahat ng thankfulness and gratefulness sa Panginoon lahat. Dumating yung araw na tugunin niya yung dinidesire din ng heart namin. Wala akong ibang masabi kung hindi salamat. Salamat sa Panginoon at salamat sa mga buhay niyo na naging parte kayo ng buhay namin at sinamahan niyo kami sa journey na to.
10 years kaming mag-asawa ni Paul. Minsan 10 years na yon, 9 years talaga kami nag-try. Noong una, binigay naman ng Panginoon yun. Pero, nawala din siya. Noong una, hindi ko alam kung ano yung dahilan. Bata pa ako talaga, ang pinakapapangarap ko. Kapangarap ko talaga maging isang nanay. Hindi lang isang nanay, basta gusto ko nun marami ate, di ba? Maraming anak. Kasi dumaan ako ng surgery 3 times na. Noong unang surgery ko, nalaman ng nanay ko, sobrang nasaktan siya. Hindi niya matanggap na yung anak niya. Feeling niya hindi magkakaroon ng anak kasi nga, kailangan ko dumaan ng surgery noon kasi may natagpuan na cyst sa ovary ko, 2 pa. Sobrang nung una, hindi namin maintindihan. Sabi ko sa nanay ko, nanay, siguro plan ni God yun. Sabi ko sa kanya, huwag nating questionin kung ano yung nangyayari sa atin. Tinanggap namin yun. Tinanggap ko yun kasi parang inano ko na lang yung faith ko kay Lord. After nun, yung dumating na yung unang baby namin ni Paul, pero nawala din siya. Doon ako yung heartbeat ko sobra parang bumuho yung mundo ko. Kasi binigay na tapos bigla siyang nawala. Nag-undergo na naman ako ng surgery. Nag-50-50 ako noon. Pero napakabuti ng Panginoon kasi hindi niya kami iniwan talaga sa journey namin. At ayun nga, patuloy lang kami sa Panginoon. Patuloy lang kami kumapit sa Kanya. Kahit hindi namin naiintindihan yung nangyayari sa amin, kahit paulit-ulit ng sakit yung mga nangyayari sa amin. Parang laging taliwas lahat sa pinapanalangin namin yung nangyayari sa amin. Pero sa pagdaan ng panahon, yung mga struggles na yun na pinagdaanan namin, natutunan namin na talagang manangan sa Panginoon at kumapit lang sa Kanya, na walang imposible sa Panginoon eh. Walang hindi kayang gawin ng Panginoon. Kung yung buhay nga niya ibinigay niya para sa atin, ano ba yung pinakahihiling natin? Kung naaayon naman sa will niya, bakit hindi niya ibibigay? Hindi naman kami nagkamali. At hindi rin naman kami pinabayaan ng Panginoon sa journey namin. Nung nalaman nga namin ni Paul na hindi na ako pwedeng mag-conceive through natural, ganyan. Parang gumuho rin yung mundo namin. Parang gumuho din yung mundo ni Paul. Ang kami kukuha ng pera. Unang-una yan talaga ang pinaka-concern namin. Hindi naman kami mayaman eh. Mukha lang. Hindi namin masasabi ngayon na God is great provider kung hindi kami nagkulang ni Paul sa journey namin. May time na talagang umiiyak kami. Umiiyak kami kasi wala talaga kami pagkukuhanan. Paano kami magsisecond na OPO, yung kukuha ng egg sa akin, ganyan. Paano kami magpuproceed kung wala kami pagkukuhanan? Doon namin napatunayan talaga na nakikinig siya. Hindi kanya pababayaan. Sabi ko nga lagi sa testimony ko, ito yung pinakamasarap na feeling na maramdaman ko sa buong buhay ko. Yun yung feeling na nandudun ka na sa edge ng na wala ka na talagang pag-asa. Tanging ang Panginoon na lang. Doon instant na babaguhin ng Panginoon yung sitwasyon nyo. Doon niya talaga, doon mo mararamdaman yung pagkilos talaga niya. Talagang naramdaman namin na ang Panginoon ang kumilos sa amin. Siya talaga. Kasi napaka-imposible lahat. Kahit naman magdaan kami sa science, kung hindi niya will, hindi niya will. Pero dahil sa habag at awa ng Panginoon, yung dalangin namin at dalangin niyo para sa amin, pinakinggan niya. May mga times na, syempre, nag-undergo kami ng mga procedure, hindi namin sinasabi sa inyo lahat. Minsan kinikip na lang namin kasi ayaw namin mag-cause ng sadness sa inyo kasi alam naman namin na makakakos kami ng kalungkutan.
Kaya minsan, kinikip namin. 2 times kami nag-fail sa IVF namin. Pero ang talagang minapitan namin, ang Panginoon lamang, sa Kanya lang kami kumuha ng lakas. At yung hiling namin, hindi lang naman basta simpleng bagong cellphone. Lord, bigyan niyo po ako ng bagong cellphone, hindi lang naman ganun kadali. Buhay kasi yung hinihiling namin. Buhay na ipagkaloob niya sa amin na mabuo yung pamilya namin, maranasan namin maging magulang, maranasan namin maging dragon. And yun nga, nung in-answer na ng Panginoon yung panalangin natin, naramdaman ko talaga na hindi ako iisa sa pagbubuntis ko na to, parang ang daming nabuntis. Sa totoo lang, ang daming nabuntis. Sabi ko, kaya parang hindi ako nahirapan talaga sa ano na to, kasi alam ko na protektado kami sa panalangin, protektado kami ng Panginoon. Talagang maraming salamat sa panalangin ninyo at sa suporta ninyo sa amin. Sobrang salamat, mahal ko kayong lahat. Tulad nga na sinabi ni Tin, hindi lang namin victory ito, kundi victory natin lahat. Sobrang hirap, sobrang sakit. Nasubok talaga yung faith namin, yung patience namin, yung hopes namin, yung trust namin, yung bank account namin ay talagang nasubok. Panalangin namin, hindi namin naiintindihan yung mga nangyayari dahil kabaliktaran yung mga nangyayari. Pero ang panalangin kasi namin is, Lord, kung ano yung mga hindrances or magiging hadlang doon sa journey namin, alisin mo, tanggalin mo. Ang ginawa ng Panginoon, nilabas niya lahat ng sakit. Nagkaroon siya ng sakit, nagkaroon siya ng abnormalities sa sistema ng kanyang katawan. Lahat nilabas ng Panginoon sa kanya. Operahan ulit siya. Yung pala yung magiging reason ng Panginoon, dahilan ng Panginoon kung bakit nandito tayo ngayon. Nilinis ng Panginoon yung lahat ng magiging hadlang. So, umpisa din namin alam, ano ba ito? Pagsubok na naman, gastos na naman, sakit na naman. Pero yung pala yung way ng Panginoon, masakit nga ang way ng Panginoon. Pero kung nakakilala talaga tayo sa Panginoon, alam natin yung purpose niya para sa atin. Makikita natin yung ano yung gagawin niya sa buhay sa atin. Nanaginip siya, si Tin, matagal, ilang years back na kausap niya, may kausap daw siyang isang napakaliwanag na imahe na ang alam niya si Lord yun. Siyempre nag-uusap sila, umiiyak siya sa Panginoon, at ang sagot sa kanya ng Panginoon, magiging ina siya pagdating ng panahon. Naginip ako isang gabi na meron naman akong kausap na isang lalaki na mahabang buhok. Tapos, intimate yung pag-uusap namin hanggang sa tumugol siya na magkakaanak kayo. At ito ay papangalan mo sa kanya. So, nagbigay siya ng pangalan. Hindi ko lang po alam kung tama yung pangalan. Pero kung tama po, i-announce ko naman. Hanggang sa dumating na yung oras na yung last na transfer na niya. So talaga yung prayer namin, ibinigay namin lahat. Lahat ng hindi naman sa tipo na parang sinusumbatan mo na yung Panginoon. Yung panalangin na, Lord, free us sa sitwasyon namin. Di naman po kami masamang tao. Kalayaan lang po yung gusto namin. Paramdam niya man po sa amin na maging magulang. Tapos, nakakatuwa pa niyan, dahil di kami mapakali, bumili kami na pregnancy kit. Dahil di kami matahimik kung ano kasi wala siyang nararamdamang symptoms, wala kahit ano. Tapos,
nag-pray kami sa Panginoon. Sabi namin, Lord, ito bang test kit na to ay papahintulutan mo na gamitin namin tomorrow morning bago kami umalis para matanggal na yung nararamdaman namin kasi sobrang anxiety namin, sobrang takot namin dahil na di na namin alam kung makakayanan pa namin, to be honest, kung mag-avail ulit. Hanggang sa sarap ang tulog namin. Nagising ako ng madaling araw nang walang panaginip. Tapos nagising din siya. And then, nakainip ulit ako. Tapos umaga na kasi maaga kayong pupunta sa clinic. Hanggang sabi ko, Guard, nanaginip ako. Ano yung panaginip mo? Nag-negative yung test kit. Sabi niya, so negative na tayo? Sabi niya. Sabi ko, hindi eh. Parang hindi ganyan yung impression ng Panginoon sa akin. Sabi ko, kasi ang panalangin natin, hindi yung result eh. Kung mag-test ba tayo o hindi. So sa impression ng panalangin, sabi ko sa kanya, yung impression ni Lord sa panalangin ko, wag na tayo mag-test kasi nag-negative. So wag na tayo mag-test. Diretso na lang tayo. Tinagbo kami ng Grab. Pagsakay namin sa Grab, yung playlist ng Grab is puro Christian song. About miracles, about faith, victory. Pagsakay namin, katinginan kami, Lord, kasama natin ang Panginoon. Hanggang sa di ko na napigilan yung sarili ko, umaawit na ako sa loob ng sasakyan. Talagang umaawit ako. Nasabayan ko yung driver, duwit na kami. Kasi iba yung feeling ko. Ang gaan ng pakiramdam ko, ang saya-saya ko. Hanggang tumingin ako sa kanya, nakatingin siya sa labas. Parang nararamdaman ko yung aura niya na umaawi siya sa puso niya. Sabi ko, God, tingin namang tissue. Kasi umiiyak na po talaga ako sa sasakyan. Habang kumakain. Tapos nakarating na po kami sa clinic. Tapos sabi ng isang nurse, sige, si Ma'am Carion na, pagbuntisin mo na yan. Biro nung isang nurse. To make the story short, pag-uwi namin sa bahay, tumawag na yung OB namin na positive na siya. Iba yung sobra yung pakiramdam, sobra yung presence ng Panginoon na di namin alam kung yung magiging reaction namin. Talagang iyak bata kami ng mga sitwasyon na yun. Ang sabi pa nga ng OB namin, baka daw twins. Sobrang taas nung naging result nung blood test niya. Pero sabi namin, twins man o hindi, we're very blessed na dininig ng Panginoon yung panalangin namin. Alala ko yung operahan si Tin dahil na takat na yung isang palopya niya dahil na nagkaroon na siya ng bara, ng hydrosalpinx sa isang niyang. Tapos kausap ko yung mama ko. Hello, sabi ng mama ko sa akin na kahit dalawa lang kayo, mahalin mo yung asawa mo. Ibibigay ng Panginoon, ibibigay niya. Pinagdalasan ko sa Panginoon na, Lord, kung ibibigay mo naman sa kanila at kukunin mo din kung magkakaroon man ng mga sakit o side effect na mangyayari, wag mo lang ibigay. Pero binigay ng Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon sa amin. Ang dami po namin kasalanan. Pero pinili niya po kami. Sa inyo po lahat, maraming salamat po sa lahat ng nagdasal, salamat sa lahat ng family and friends po namin. Yung iba wala po dito. Na alam po namin na palagi po nila kami sinasama sa mga panalangin. Maraming salamat po sa genuine heart na meron po kayong pagpalain po kayo ng Panginoon. Lalo na po yung mga pamilya niyo. At makakasa po kayo na lagi din po kayo kasama sa mga panalangin po namin. Ayun lamang po. Thank you. Everyone excited and ready for the big reveal. Let us welcome our Game Master, Fatty! Everyone! Ayan, magandang mga naka-blue
tsaka mga naka-pink, at lalo na syempre yung mga nakaputi. Okay, ang una natin laro, syempre, kung sino po ang tamang nakahula sa ating guess the number of candies. Lahat po si Class 1 na kay Kuya, at si Class 2 po ay hawak ko. Ayan. Habang nag-aantay tayo sa mga hindi pa nakakasulat, salamat po sa ating mga sponsors sa hapon na ito. Yes, of course, we would like to thank our sponsors, Hot Potato. Yeah. Located Q Plaza in front of Santa Lucia Mall. Of course, Aling Kikas Bibig. Siyempre, ang ating maliwagang at napakagaling nating chef, and Chef Tito Mel! Mel Pansit, and of course, Lumpia ni Mars. So, siyempre po yung mga dala-dala, meron ako nakita doon na na siomay. Wow! Thank you po. Siomay! Tsaka, takoyaki ba yun? Tama o tama? May takoyaki din. Ah! Thank you po! Ulit ko po yun. Ako talaga yung nag-enjoy. Ayan. Okay, sige, una muna tayo, number 1. Ang nanalo ay si... po ay 36. At ang pinakamalapit ay si 35, si Mama at si Nanay Balsa. Number 2 ay 42. At ang nanalo ay si Mimoy. Si Mimoy 41 at si Ate Ken. Ang galing naman nanalo. Fairness ha. Yung mga nanalo po, isang naka-pink at isang naka-blue. Wow! Sa ating second game, kaya tawagin natin si Mamshi para naman medyo totoo. Ay, eto na, sukatin na po natin ang belly ni Mommy Jean! At ang belly size ng ating mommy. Tawagin po natin ang mga nanalo. Tita Josel at si Sister Maricar. Anong number? Number 40! 40 po ang waistline ni Mommy Jean. Yeah. Hey! Go! Oh, diba? Wala kang nakapink na tatayo para sa kanya. Ladies and gentlemen, the moment we've all been waiting for! After 8 years of prayer and perseverance, and with the help of science and God's grace, all Eric and T are finally about to know, is baby Sugar a boy or a girl? Everyone, let's count down together. In 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1.
surprise! Remember, sa story kanina, merong name daw na binigay kay Kuya Paul. Pwede daw kaya namin malaman yung name reveal naman? Unang-una, maraming salamat sa celebration na boy. Tulad po nung nabanggit ko kanina na sa naging dream ko po, nagbigay po yung sigad ng pangalan. Ang pangalan po ibinigay niya. Hindi po kami binabayaan ng Panginoon. Lagi niya po kami kasama. Lagi po namin isang kasama. Emmanuel po. Siguro maaga pa, pero dahil nasabi ko na rin po yung name niya. So magiging pangalan po ng baby boy namin kapag nilabas po siya ay Crescent Emmanuel. Emmanuel means God is with us. Now that we've shared this joy of the reveal, let us gather in unity and speak blessing over our baby Emmanuel and the entire family. At this moment, we are inviting Pastor John to please lead us in special community and family prayer. Ang nararamdam ko ngayon is ganito ng Panginoon. Actually, wala pang gender yan. Binulong na sa akin ng Panginoon kung ano yung magiging anak niya. Ay. Boy talaga, kaya nakita niyo po. Katunayan, ako ay hindi ko may paliwanag sa salita yung kanilang pananampalataya. Pero isang pananampalataya na parang childlike faith o pananampalataya ng isang bata na kahit kailan ay hindi nila pinagdudahan ang kakayanan ng Panginoon at hindi sila nagduda. At ang pananampalataya nila parang sinasabi nila, Lord, kung ano man ang ibibigay mo, ano man ang mangyari, hindi mo man ibigay mo man, magtitiwala pa rin kami sa iyo. At nakita ninyo, sabi ko nga, habang itinataas nila ang pangalan ng Panginoong Diyos sa lugar na ito, habang inaawitan nila, dinadakila nila, sabi ko sa kanila, itataas din sila ng Diyos. Hindi po pababa. Habang inaangat mo ang Diyos, iaangat ka rin ng Diyos. At ipagkakaloob niya ano man ang aking hihilingin sa Kanya. At hindi niya ito ipagkakain. So tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat, Panginoon, na binigyan mo ng buhay ang sinapupunan ko din. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos ng himala. Kung ano ang ginagawa mo noon, ginagawa mo pa rin ngayon. Ang lahat ng humihingi ng habag, humihingi ng awa sa iyo, Panginoon, ay inaabot mo at tinutugunan mo ang kanilang mga panalangin. Kaya naman, Panginoon, sa batang ito na buhay sa sinapupunan ito, kami sa iglesyang ito, kami na naririto ngayon, Panginoon, ay kinikilala namin na ang buhay na ito ay mula po sa iyo. Maraming pong salamat sa kagalakan, sa kasiyahan, sa saya na ibinigay mo po sa buhay ni Paul at Titin at sa buo niyang sambayan at sa kanyang mga kapatid na naririto ngayon. Panginoon Diyos, tunay na ikaw ay dakila, tunay na ikaw ay buhay, tunay na tumutugon ka sa mga hinaing ng iyong mga anak. Walang bagay na hindi mo kayang gawin at ibigay. Ang sabi mo sa iyong salita, huwag kang matakot, manampalataya ka lang at gagawin ko ang anuman na naisip mo. O Diyos, marami pong salamat. Patuloy ka namin itataas, dadakilain, itatanghal sa aming mga buhay
at lalo na sa buhay ni Tin, ni Christine at ni Paul at sa kanyang sambahayan. Hindi namin makakalimutan, Panginoon, ang araw na ito na ibinigay mo po, Panginoon, lubusang saya, kagalakan, Panginoon, sa aming mga puso. At patuloy na nagpapatotoo na meron kaming Diyos na hindi magpapabaya, hindi mag-iiwan. Meron kaming Diyos na tutugon lagi sa kanyang mga pangako. Salamat po, Panginoon, dakilain ka sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. You, Lord, for your love so true, for your mercy ever new. In my heart, a grateful song. Thank you, Lord.